Magandang araw muli at pag-aralan natin ang salita ng ating Panginoon. So, ganun pa rin po ang ating topic, ang ating series na The Redeemer God. And ang ating pong verse na pag-aaralan ngayon ay nasa aklat ng Matthew 4:12-16 to 17. 12, 4:12-16 to 17. 12 to 17. So, sabi dito, nang balitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea, ngunit hindi siya sa Nazaret nanirahan, kundi sa bayan ng Capernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea na sakop ng Sibulon at Naphtali. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, lupain ng Sibulon at lupain ng Naphtali, daanong napapunta sa lawa ay ibayo ng Jordan. Sa Galilea, sa mga hintil, ang mga taong nasa kadiliman ay nakikita ng nagniningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang dalawa. Magmula noon ay liwanag. Magmula noon ay nangaral si Jesus at tinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. So, para po sa una nating katuruan, so sabi dito, the coming of Jesus is the dawn of the world redemption. So, ito pa rin yung focus natin, yung redemption. And sinasabi dito na yung para bang sa umaga yung bukan liwayway ay sabi nga dito yung time na talagang minsan kung tayo sa sarili natin yan, nahihirapan tayo na i-manage yung oras na yun, yung gumising ng maaga upang pumunta sa trabaho at ipakita na nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Pero yung the best talaga na dapat natin ginagawa is pasalamatan natin siya sa araw-araw na dumaraan sa buhay na bawat sa atin. So, pangalawa, sabi dito, repentance is the message of coming kingdom. So, yung pagsisisi daw is the message. Ibig sabihin, ito yung isang bagay na ibinigay na sa atin nating Panginoon, yung humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at akuin natin na tayo ay makasalanan. At andun na ang nais ng Diyos ay patuloy na maparangalan siya, mabigyan siya ng kaluguran at may taas yung dakila niyang pangalan. Alam natin na talagang sa Panginoon lamang ang tunay na kaligayahan, ang katugunan. So, patuloy tayo na magpasalamat sa ating Panginoon. So, number 3, the light of the gospel message expels darkness. So, yung ilaw ng, sabi nga ng yung liwanag ng ating Panginoon, never niya na madadaig ang, sabihin na natin ang kanyang mga kaaway, yung mga walang sawa na hindi tumitigil upang ipahiya, upang mawala yung focus nila doon sa mga bagay na maka-Diyos na gawain. So, the light of the gospel message expels darkness. So, ito yung magandang panlaban natin doon sa mga bagay na makasanlibutan, mga gawain, mga makasanlibutan. So, kailangan natin na makita yung liwanag ng kingdom ating Panginoon Jesus. So, para naman po sa ating application, sabi dito, do not believe that the future is darkness and gloom. So, minsan ito yung nagiging nakikita natin na talaga, o naririnig natin dun sa mga matatanda, dun sa mga tao na mahilig dun sa mga kaganapan nung kapanahunan nila.
So, do not believe that the future is darkness and gloom. So, huwag tayong pumayag na makita nila na saka lang tayo naniniwala kasi alam natin na andyan ang lahat. So, ito ay para sa lahat, paalala para sa lahat. Yung malaman natin na talagang ang tunay na future natin is not the darkness side, but mas maganda talaga na ang Diyos lamang yung paniwalaan natin. So, number 2, believe that kingdom has come and is growing. So, naniniwala talaga tayo na yung kingdom ng Panginoon is coming. And makikita natin yung mga anak ng Diyos na patuloy na nagsusumikap. Pero andun yung distraction dahil dun sa mga tao na nakapaligid sa kanila. So, number 3, sabi dito, live as children of light. So, alam naman natin talaga yung mga bata. Sila yung madaling turuan, madaling ilapit, at mataniman upang sa paglaki nila ay makita kung gaano kadakila, kung gaano kagaling ang Panginoon na mayroon tayo, at kung gaano kagaling yung tao na ginamit upang magkaroon ng mga bagay na hindi makakatulong. So, live as children of light. So, kagaya ng mga bata nga na talagang ang gusto lang nila ay ma-enjoy yung sarili nila, ma-enjoy yung paligid nila, and alam ko naman na malaki yung may tutulong ng ating pagkakasama-sama. So, live as children of light. So, mamuhay tayo na kagaya ng isang bata na nagliliwanag kung paano na yung buhay niya ay maging maayos, maganda, at ganun din naman ay magpahinga muna sa bahay upang ipahinga yung mga bagay at dilidilihin sa bahay yung salita ng ating Panginoon para mas lalo pa nating maunawaan ano ba yung nais ipahayag sa atin ng ating Diyos. So, turuan natin sila na habang bata pa ay talagang nailapit natin yung mga bata, ganun din yung mga kaibigan at kapamilya natin. So, again, thank you for watching this video. I hope you learned something and God will always bless you.